Marami sa atin sobrang busy sa hanap buhay. Halos wala ng oras sa pagsimba. Alam natin, kailangan natin kumayod para mabuhay dito sa mundo. Pero sana, huwag nating kalimutan na meron tayong Diyos na dapat pasalamatan at dapat doon tayo sa Kanya ialay yung ating mga oras, lalo na pag Sunday. Kailangan natin magsimba para sa ganon, imagay tayo sa mga masamang mga mangyayari sa paligid natin. Alam nyo, kahit gaano tayo kayaman, kung ang Diyos ay magagalit sa atin, isang iglap lang, ay mawawala lahat ng ating pinaghihirapan. Hindi nyo ba naisip na yung Cebu ngayon ay nilindol? Yung Davao dati ay nilindol. At lahat ng lugar ay binabagyo. Kung titingnan mo, maraming mga bahay na magaganda ay nasira. Maraming mga ari-arian na nawala at maraming buhay ang kinitil ng panahon na hindi natin alam kung kailan mangyayari. Kaya sana, leksyon to para sa lahat na dapat tayo ay magsimba. Dapat tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon habang tayo dito pa sa mundo na nabubuhay. At huwag nating hayaan na puro tayo kabisihan sa mga ginagawa natin na hanap buhay para kumita ng pera. Huwag nating kalimutan na itong buhay natin ay hiram lang sa Diyos. Kung ano man yung ating mga narating ngayon sa mundong ibabaw, lagi yung tandaan na ito ay hiram lang. Hiram lang po yan. At lahat ng yan ay pwedeng mawala. Lahat ng yan ay hindi mo madadala kung ikaw ay namamatay na. Oo, sabihin natin, pwede natin ipamana sa ating mga anak, sa ating mga pamilya, yung ating mga pinaghirapan ngayon, tama? Pero, yung isipin mo, ipapamana nga natin, pero tayo na naghihirap, wala na, hindi na natin pakilabangan yan. Diba? So, maganda naman na maging maganda ang buhay natin, pero mas maganda pa rin na maganda yung buhay natin na malapit tayo sa Panginoon Diyos. Kaya huwag kalimutan magsimba, magpasalamat, humingi ng tawad, humingi ng guidance sa Panginoon, at lagi pag-pray na tayong lahat ay hindi mapunta doon sa sitwasyon na hindi natin expect na mangyari sa atin. Malaking tulong po yung pag-pray at pagsimba bilang isang tao, no? Kaya sana lahat tayo ay manalangin at ipag-pray, lalong-lalo na yung mga taong mahirap yung sitwasyon ngayon dahil sa sunog, sa baha, sa bagyo, at kung ano pa ang problema na kanilang kinakaharap, especially sa financial kalusugan at may pang iba. So, swerte tayo na hindi natin naranasan yung mga ganon. Kaya, huwag natin antayin na tayo ang makaranas ng ganon. So, kung mayroon din naman tayong mga extra na mga pera, pwede naman nating itulong, no? Kahit paano, pwede naman yun para makatulong tayo sa ating mga kababayan na may mga kinakaharap na problema sa buhay. Basta, huwag natin kalimutan magdasal, magpasalamat sa Panginoon at humingi ng kapatawaran sa ating mga problema, sa ating mga kasalanan na habang tayo ay nabubuhay pa. Okay? So, sana ay ulitin ko, sana huwag natin kalimutan na mayroon tayong Diyos. Sana huwag natin kalimutan na magsimba, magpasalamat at humingi ng kapatawaran. Happy Sunday sa lahat. Ingat po tayo and God bless and more blessings sa lahat.